Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto kong iiwan mo muna sa comment kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkalayo tayo mang lugar, nagtatagpo pa rin tayo sa iisang kwento. Kaya halina na, samahan mo ako sa isang istoryang puno ng hirap, pangmamaliit, pangarap, at pag-asang unti-unting sisikat sa buhay ng isang batang halos walang-wala, kundi talino, tiyaga, at isang pusong hindi marunong sumuko. Sa isang malawak na hacienda sa Batangas na napapalibutan ng mga punong mangga, mamahaling sasakyan at matatayog na pader na tila naghihiwalay sa mayaman at mahirap, doon naninirahan ng biyudang si Simeona Virel Lantaka kasama ang kanyang 14 na taong gulang na anak na si Inigo Salcedran Lantaka. Ngunit ang salitang nakatira ay halos hindi bagay sa kanilang kalagayan, sapagkat ang totoo, sila'y nakikisingit lamang sa isang maliit at lumang silid sa likod ng mansyon, katabi ng laundry area at storage room, bilang bahagi ng kabayaran sa walang kapagurang serbisyo ni Simeona bilang katulong ng pamilyang Vergara. Tuwing alas 4 ng madaling araw, bago pa tumilaok ang mga manok sa kalapit na baryo, gising na si Simeona. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising agad ang anak. Pipihitin niya ang lumang gripo sa labas, sasalok ng tubig at magsisimulang magbabad ng mga puting linen ng amo. Pagkatapos noon ay didiretso siya sa kusina upang maghanda ng almusal para sa pamilyang nagmamay-ari ng mansyon. Isang umaga, habang tinitiis ang hapdi ng kamay sa paglalaba, napansin niyang lumabas si Inigo mula sa silid nila, hawak ang isang lumang kwaderno at lapis. "Anak, bakit ang aga mo na naman?" tanong niya habang pinipiga ang kumot. Ngumiti si Inigo at umupo sa mababang bangkito. "May naisip lang po akong ayusin sa drawing ko, Nay, yung tungkol sa makina ng maliit na eroplanong gawa ko." Napailing si Simeona, ngunit may lambing ang tingin niya. "Kahit kailan talaga, hindi nawawala sa isip mo ang mga makina. Mas gusto ko po kasi silang intindihin kaysa intindihin ng mga tao rito sa mansyon." Mahina ngulit tapat na sagot ni Inigo. Saglit na natigilan si Simeona. Hindi siya nakasagot agad dahil alam niyang may laman ang sinabi ng anak. Sa murang edad nito, natutuhan na nitong umiwas sa mapanakit na salita ng ibang tao. Natutuhan na rin nitong lunukin ang kahihiyan dahil lamang sa kanilang katayuan sa buhay. Ang mansyon na pinaglilingkuran ni Simeona ay pag-aari ng bilyonaryong si Leobad Arsenio Vergara, isang negosyanteng kilala sa industriya ng transportasyon at aviation. Maraming humahanga kay Leobad dahil sa yaman at tagumpay nito, ngunit sa loob ng kanyang bahay ay iba ang mukha ng kanyang kapangyarihan. Siya ay malamig magsalita, mahigpit sa mga tauhan, at halos hindi tumitingin sa mga empleyado na para bang bahagi lang sila ng kasangkapan sa bahay. Mas mabigat pa roon ang ugali ng head housekeeper na si Doracel Panganiban. Kung makautos ito kay Simeona, ay tila wala itong karapatang mapagod. "Simeona!" sigaw ni Doracel mula sa kusina. "Ano ba naman itong plato sa mesa sa veranda? Hindi ba kita sinabihang linisin mong mabuti? Kung ganyang kakabagal, baka isang araw palabasin na lang kayo rito." Agad na yumuko si Simeona. "Pasensya na po, Ma'am Doracel. Uulitin ko po." Narinig iyon ni Inigo mula sa labas. Kumuyom ang kamay niya, ngunit pinigilan ng sariling magsalita. Ilang beses na siyang muntik pumatol kapag nakikitang inaapi ang kanyang ina, ngunit paulit-ulit siyang pinakikiusapan ni Simeona na huwag. "Anak," dami sabihin ng ina, "hindi natin kailangan makipagsabayan sa yabang nila. Darating din ang panahon natin." Hindi man niya laging maintindihan kung kailan darating ang panahong iyon, pinili ni Inigo na maniwala. Pagkatapos ng klase sa pampublikong paaralan, hindi agad umuuwi si Inigo sa silid nila. Sa halip, dumidiretso siya sa lumang bodega sa likod ng hacienda. Doon nakatambak ang mga sirang bentilador, lumang gamit sa opisina, kahon ng kalawangin at pinaglumaan ng mga pyesa, at iba pang itinuring ng basura ng mayayaman. Ngunit para kay Inigo, ang bodega ay parang lihim na mundo. Sa bawat tornilyo, kawad, basag na plastik at lumang motor, may nakikita siyang posibilidad. Isang hapon ay nadatan siya ng matandang hardinerong si Gorio Valesco habang kinakalikot ang isang sira ng remote-controlled airplane kit. "Hindi ka ba napapagod yan, Inigo?" natatawang tanong ni Gorio habang nakasandal sa pintuan. "Hindi po, Mang Gorio," sagot ng bata nang hindi iniaangat ang ulo.
Tingnan niyo po ito. Kapag napalitan ko ng maayos ang maliit na rotor at nalagyan ko ng balanse ang pakpak, pwede pa itong lumipad. Lumapit si Goryo at sinilip ang ginagawa nito. Ang bata mo pa pero kung magsalita ka parang mekaniko na. Ngumiti si Inigo. Masarap po kasing mag-isip na kahit sirang bagay, pwedeng gumana ulit. Napatingin si Goryo sa bata. May kakaibang lalim ang simpleng linyang iyon. Dahil parang hindi lamang makina ang tinutukoy ni Inigo, kundi pati buhay nila ng kanyang ina. Sa paaralan, hindi rin madali ang lahat. Dahil laging luma ang uniforme niya at halatang kapos sila sa buhay, madalas siyang tuksuhin ng ilang kaklase. Pinakamatindi roon si Braston Inamor de la Vega, anak ng dating katiwala sa maliit na airstrip na gamit ng pamilya Vergara. Lumaki si Braston na may kaunting pribilehyo at labis na yabang. Isang tanghali sa kantin habang kumakain si Inigo ng tinapay at saging, lumapit si Braston kasama ang dalawa nitong barkada. "O Inigo," nakangising sabi ni Braston, "gawa ka raw ng gawa ng eroplanong laruan. Bakit? Akala mo ba yayaman ka dyan?" Hindi sumagot si Inigo. Pinili niyang kumakat na lang sa tinapay. Ngunit hindi tumigil si Braston. "Bagay nga sa iyo ang eroplano, kasi hanggang tingin ka lang naman. Hindi ka naman makakasakay sa private jet ng amo ng nanay mo." Nagtawanan ng mga kasama nito. Dahan-dahang ibinaba ni Inigo ang hawak niyang tinapay at tumingala. Hindi lahat ng timitingin hanggang tingin lang. Kalmado niyang sabi. May mga taong natututo muna bago sila makalapit. "Wow!" pangungutya ni Braston. "Matalino raw." "Hindi kailangan ng yabang para maging matalino," sagot ni Inigo. Bahagyang nag-init ang mukha ni Braston sa hiya, ngulit hindi na siya nakasagot agad dahil tumunog na ang bell. Umalis siyang masama ang tingin, at doon nagsimulang mabuo ang mas matinding inggit niya kay Inigo. Sa mansyon naman, may iilan ding tao na tahimik na nakakapansin sa talino ng bata. Ang kusinerang si Tasing Berola ay madalas magtabi ng pandesal at itlog para kay Inigo kapag alam niyang kulang ang baon nito. "Kumain ka muna," sabi ni Tasing minsan habang inaabot ang platito. "Hindi pwedeng puro utak, dapat may laman din ng tiyan." "Salamat po, Aling Tasing. Babalik ko po yung plato." "Abay, wag mo nang ibalik agad. Ang ibalik mo balang araw, yung pangarap mong maging kung ano man ang gusto mo." Maging ang personal assistant ni Leovald na si Maverick Sorella ay minsang nakahuli kay Inigo na nagbabasa ng lumang aviation manual sa may service hallway. "Saan mo nakuha yan?" tanong ni Mavericks. "Sa lumang kahon po sa bodega. Itatapon na raw po." Kinuha ni Mavericks ang manual at tiningnan. "Alam mo ba ang binabasa mo?" "Opo, kaunti pa lang po. Pero gusto ko pong maintindihan kung bakit may iba't ibang sistema ang mga eroplano. Hindi naman po pwedeng basta lumipad lang iyon ng walang dahilan." Saglit siyang tinitigan ni Mavericks bago ibinalik ang manual. "Itago mo na lang. Baka may makakita at sabihing nakikialam ka sa gamit ng amo." "Opo." Ngulit habang naglalakad palayo si Mavericks, hindi niya naitago ang tahimik na paghanga. Sa mansyon na iyon, karamihan sa bata ay sanay sa gadgets, laro at luho. Ngulit ang anak ng maid ang siyang may tunay na pagkamausisa sa mga bagay na may saysay. Sa gabing iyon, habang umuungong ang industrial dryer sa likod ng service area, magkatabing nakaupo sina Simeona at Inigo sa tapat ng kanilang maliit na silid. Madilim ang paligid, liban sa dilaw na bumbilyang kumikislap sa itaas nila. May hawak na sinangag si Simeona sa lumang pinggan, habang si Inigo naman ay may hawak na lapis at kwaderno. "Anak," biglang sabi ni Simeona, "kung sakaling dumating ang araw na makaalis tayo rito, anong gusto mong buhay?" Hindi agad sumagot si Inigo. Tumingala muna siya sa kalangitan. Walang gaanong bituin dahil sa lumanag ng mansyon, ngunit may iilang kumikislap pa rin sa malayo. "Gusto ko pong magkaroon tayo ng bahay na walang sumisigaw sa'yo," marhan niyang sabi. "Gusto ko pong magising ka nang hindi dahil may naguutos. Tapos gusto ko rin pong mag-aral ng mabuti, sungkol sa mga makina, sa eroplano, sa mga bagay na akala nila hindi para sa tulad natin." Napangiti si Simeona kahit namasa ang mga mata. "Napakalaking pangarap mo, anak." "Hindi po ba pwede?"
Hinding-hindi ko sasabihing bawal. Basta po, pangako ninyo, kapag dumating ang araw na magbago ang buhay natin, hindi tayo magiging tulad nila. Hindi napigilan ni Simeona ang mapaluha. Hinawak niya ang pising ng anak. Hindi tayo magiging ganon dahil naranasan natin ang hirap, kaya alam natin ang sakit. Sa mga sumunod na linggo, lalong ibinuhos ni Inigo ang sarili sa pag-aaral at sa kanyang mga maliliit na proyekto sa bodega. Mula sa mga lumang pyesa, nakabuo siya ng maliit na improvised aircraft model na kaya niyang paandarin sa bukirin sa likod ng hasyenda. Hindi pa ito perpekto, ngunit sapat na upang mapabilib ang ilang batang nakakita at maging si Mang Goryo, na minsang pumalakpak pa nang makita iyong tumaas ng ilang segundo sa ere. Ngunit habang unti-unting lumalalim ang kaalaman at pangarap ni Inigo, unti-unti ring lumalapit ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang araw, may dumating na balita sa mansyon na ikinagulat ng ilan. May isang batang nanalo raw sa Municipal Science Fair gamit ang gawang model aircraft mula sa mga lumang pyesa. At nang malaman ng ilang tao na si Inigo iyon, hindi lahat ay natuwa. Sa isang sulok ng kusina, nagkatiginan sina Doracel at Preston nang mabalitaan nila iyon. Aba, malamig na sabi ni Doracel. Lumalaki yata ang ulo ng anak ng maid. Ngumiti si Preston. Hayaan niyo ma'am, mas masarap pabagsakin ng taong nagsisimula pa lang umangat. At sa mansyon na iyon, kung saan ang isang simpleng pangarap ng mahirap ay itinuturing na kapal ng mukha, nagsimula ng umikot ang hangin patungo sa isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Isang pangyayaring babago hindi lamang sa kapalaran ni Inigo, kundi pati sa tingin ng buong mundo sa batang minsang itinuring lang na anak ng katulong. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang mas lalong umiinit ang mga pangyayari sa buhay ni Inigo, sana ay samahan mo pa rin ako hanggang sa masaksihan natin kung paanong unti-unting nababago ng isang hamak na bata ang tingin ng mga taong sanay na manlait sa mga mahihirap. Hindi agad nakatulog si Simeona ng gabing iyon matapos niyang marinig ang malamig na usapan nina Doracel at Preston sa kusina. Bagamat hindi man niya narinig ang kabuuan ng plano ng dalawa, sapat na ang tono ng kanilang mga boses upang kutuban siyang may masamang binabalak ang mga ito laban sa kanyang anak. Sanay na si Simeona sa mga pangmamaliit, sa mga sigaw at sa mga bulyaw, pero pagdating kay Inigo, likas sa isang ina ang mangamba. Lalo na kung alam niyang nagsisimula ng mapansin ng ibang tao ang talino ng anak niyang dati tahimik lamang na nagpapakahirap sa gilid ng kanilang mundo. Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Doracel si Simeona sa may service hallway, habang bitbit nito ang listahan ng mga ihahanda para sa isang malaking pagtitipon. Simeona, makinig kang mabuti. Malamig nitong sabi habang hindi man lang tumitingin ng tuwid sa kanya. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng engranding salu-salo rito sa mansyon, anibersaryo ng kumpanya ni Sir Leovald. Maraming importanteng bisita, investor at media ang darating. Ayokong may kahit anong kapalpakan. Opo, Ma'am Doracel. Mahinang sagot ni Simeona. At isa pa, dagdag nito sabay taas ng kilay. Sabihan mo ang anak mo na huwag magpapansin. Huwag siyang gagala-gala sa harap ng mga bisita na parang kasama siya sa okasyon. Sumikip ang dibdib ni Simeona, ngunit pinili niyang lunukin iyon. Opo, ngunit lingid kay Doracel, narinig ni Inigo ang lahat mula sa likod ng half-open na pintuan. Hindi na siya nasaktan gaya noong bata pa siya. Sanay na ang puso niya sa ganoong klaseng pagtingin. Pero sa pagkakataong iyon, may kung anong bagong naramdaman siya. Hindi galit, kundi kakaibang pagtitibay ng loob. Habang mas lalong sinusubukang ikulong ng mga tao ang tingin nila sa kanya, mas lalong lumilinaw sa isip niya na hindi siya habang buhay mananatiling nasa ibabaw. Lumipas ang mga araw at lalong naging basala ang buong hasyenda. Dumating ang trucks ng catering, floral designers, ilaw, sound systems at maging ilang tauhan mula sa aviation company ni Leovald. Ang malawak na hardin sa gilid ng mansyon ay pinalagyan ng puting canopy at kristal na palamutin na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa kabilang bahagi naman ng property, sa pribadong hangar ng pamilya Vergara, nilinis at pinakintab ang mga sasakyan at ang paboritong private jet ni Leovald.
isang marangyang eroplano na madalas niyang ginagamit sa pagbiyahe sa Maynila, Singapore at Japan para sa negosyo. Si Inigo, matapos ang klase, ay dumaraan pa rin sa likod ng hangar, ngunit maingat na umiiwas sa mga guards. Hindi siya nakikialam, tumitingin lamang siya mula sa malayo, pinagmamasdan ang galaw ng mga mekaniko at piloto. Para sa kanya, ang eroplano ay hindi simbolo ng yaman. Isa itong simbolo ng kaalamang gusto niyang maabot. Isang hapon, nadatnang siya ni Maverick sa gilid ng bakura, nakatitig sa jet habang hawak ang lumang kwaderno. "Narito ka na naman?" tanong ni Mavericks, hindi na kasing lamig gaya ng dati. Opo, sagot ni Inigo. Tinitingnan ko lang po yung galaw nila sa paghahanda. Anong nakikita mo? Napatingin si Inigo sa pakpak ng jet. Parang minamadali po nilang ayusin, pero kanina pa po yung mekanikong nasa kanan pabalik-balik sa isang panel. Baka po may inaayos na hindi basta cosmetic lang. Bahagyang napakunot ang noo ni Mavericks. Marunong ka nang tumingin ng ganon? Hindi pa po gaano, sagot ni Inigo. Mahilig lang po akong magbasa. Hindi na kumibo si Mavericks, ngunit bago siya umalis ay nagsalita ito ng mahina. Mag-ingat ka sa araw ng event, hindi lahat ng tao rito natutuwa sa'yo. Pagdating ng araw ng pagtitipon, tila ibang mundo ang mansyon. Nakasuot ng mamahaling damit ang mga bisita, sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan. May mga babaeng kumikislap ang alahas, mga lalaking naka-Amerikana, mga negosyanteng may kasamang bodyguard, at ilang personalidad mula sa media na inimbitahan upang itampok ang lawak ng impluensya ng pamilyang Vergara. Naroon si Investor Gisela Monteville, isang eleganteng babaeng kilala sa pagiging matalas sa negosyo, ngunit magaang kausap sa mga tauhan. Naroon din ang veteranong piloto na si Captain Renzel Cortez, na in charge sa technical presentation ng private jet fleet ng kumpanya. Kasama rin ang mekanikong si Efrenio Malcor na may seryoso at tahimik na kilos. Sa unang pagkakataon ding mas nakita ni Inigo ng malapitan ang anak ni Leovald na si Calixta Vergara, isang binatang sanay sa mamahaling relo, sports car at mapanghamak na titig. Samantala, si Simeona ay halos hindi mapakali sa pag-aasikaso. Pabalik-balik siya sa kusina, sa banquet area at sa gilid ng hardin. Pinakiusapan na niya si Inigo na manatili muna sa likod, pero nang hapon na iyon ay pinasama si Inigo sa paghahatid ng ilang kahon ng bottled water sa service corridor na malapit sa hangar. Hindi niya alam na iyon pala mismo ang gusto ni na Doracel at Braston. Mailapit siya sa lugar kung saan siya pwedeng gawan ng esena. Habang inilalapag ni Inigo ang kahon sa tabi ng pinto, bumukas ang mas malaking bahagi ng hangar at lumitaw sa harap niya ang private jet ni Leovald sa buong tindig nito. Kumislap ang metal body sa ilalim ng ilaw. Saglit na patigil ang bata. Hindi siya lumapit. Tumitig lamang siya ng may hanga na para bang may kaharap siyang isang bagay na matagal na niyang napanaginipan sa isip, ngunit ngayon lamang niyang nasilayan ng ganito kalapit. Hindi nakaligtas iyon sa mapanuring mata ni Braston na nooy naroon bilang assistant ng isang supplier. Mabilis itong lumapit kay Calixte at bumulong. Ilang sandali pa'y narinig ni Inigo ang tinig ni Braston, malakas at may bahid panunukya. "Oh, Inigo, bakit? Gustong-gusto mo bang masakyan yan?" Napalingon ng ilang bisita. Napatayong tuwid si Inigo, ngunit hindi sumagot. Lumapit si Braston, may ngising mapansukso. "Sabi nila magaling ka raw sa eroplano. Baka gusto mong subukan ito, o hanggang tingin ka lang talaga?" Napansin niyon ni Calixte at tumawa. "Anong nangyayari rito?" tanong niya. "Simpleng aliw lang," sagot ni Braston. "Itong anak ng maid akala mo kung sino na dahil nanalo sa science fair." Unti-unting nabuo ang maliit na bilog ng mga usisero. May ilang natawa, may ilang nataka. Si Simeona naman na noon ay nagdadala ng tray ng inumin ay biglang namutla nang makita ang anak na napaliligiran. "Braston, tama na," haling mahinang sabi habang lumalapit. Ngunit huli na. Dumating si Leovald kasama sina Gisela, Captain Renzan at ilang investor. "Anong kaguluhan ito?" lamig niyang tanong. Agad na nagsalita si Braston na parang inosente. "Wala naman po, Sir Leovald.
Natuwa lang po kami dahil mukhang hangang-hanga ang anak ng maid sa private jet ninyo. Sabi po nila matalino raw ito sa mga eroplano. Napatingin si Leovald kay Inigo. Ilang segundo siyang nanahimik, saka bahagyang ngumiti. Ngiting walang init at halatang naghahanap ng mapaglalaroan sa harap ng mga mayayamang bisita. "Ano, bata?" sabi niya ng sapat ang lakas upang marinig ng lahat. "Mahilig ka pala sa eroplano." Tahimik na tumango si Inigo. "Opo, sir." "Talaga bang naiintindihan mo yan?" "Kaunti lang po." Nagkatinginan ng ilang bisita. May ilang nahalatang aliw na aliw talaga. Si Doracel sa gilid ay halos hindi maitago ang pananabik na mapahiya ang bata. Si Simeona naman ay nanginginig ang kamay habang hawak ang tray. At doon sa mismong gitna ng hangar at sa harap ng mga taong sanay sa kapangyarihan, biglang sinabi ni Leovald ang linyang magpapabago ng ihip ng buong kwento. "Pag napalipad mo itong private jet ko, sayo na." Agad na umalingaw-ngaw ang tawanan. May ilang napasilpaw pa sa tuwa. Si Calixte ay napailing na may mapanghamak na titig. Si Braston naman ay halos mamilipit sa aliw. Kahit ang ibang hindi kasama sa panunukya ay hindi agad makapagsalita sa tindi ng kabastusan ng biro. Namula sa hiya si Simeona. "Sir, patawad po, bata lang po iyan." Ngunit hindi siya pinansin ni Leovald. Nakatitig lang ito kay Inigo na para bang naghihintay ng katawa-tawang sagot mula sa isang batang tiyak na matataranta. Ngunit hindi natigilan si Inigo ng tuluyan. Sa halip, parang may biglang luminaw sa loob niya. Naramdaman niya ang bigat na mga matang nakatutok sa kanya, mga matang naghihintay na siya'y manginig, mamula o mapahiya. Ngunit naalala niya ang kanyang ina. Ang bawat umagang nagtitiis ito sa sigaw at utos, ang bawat piraso ng tinapay na ibinabaon niya sa paaralan at ang bawat gabing nag-aaral siya sa ilaw ng kumikislap na bombilya habang pinapangarap ang mundong ayaw siyang papasukin. Huminga siya ng malalim, saka nagsalita ng malinaw. "Hindi ko po kayang paliparin yan, sir." Mas lumakas ang tawanan ng ilan. Ngunit itinuloy ni Inigo ang sasabihin niya. "Hindi ko po kayang paliparin yan dahil hindi po ako piloto, wala po akong lisensya, at hindi po tama na biruin ang kaligtasan ng isang eroplano para lang may mapagtawanan." Unti-unting humina ang mga tawa. Nagpatuloy siya, mas tumatag ang boses. "Pero kung ang gusto niyo pong malaman ay kung may problema ang jet ninyo, masasabi ko pong hindi dapat iyon basta pinapaandar ngayon." Natahimik ang paligid. Napakunot ang noo ni Captain Renzal. "Ano ang ibig mong sabihin, bata?" Tumingin si Inigo sa bandang kanan ng jet. Kanina pa pong may inaayos doon sa panel sa ilalim, at base po sa kilos ng mekaniko, mukhang hindi simpleng exterior check ang ginagawa. Baka po may problema sa electrical feedback o sa sensor na konektado sa auxiliary start system. Napatingin si Efrenio Malcor sa panel na tinutukoy nito. "Sinong nagsabi sa'yo niyan?" "Wala pong nagsabi," sagot ni Inigo. "Napansin ko lang po. Kanina rin po, ilang beses niyong sinubukang i-reset ang check sequence, pero bumalik pa rin ang alert." Hindi nakaimik si Efrenio. Si Captain Renzal ay dahan-dahang lumapit sa mekaniko. "Totoo ba?" Nagkatinginan ng mga tauhan. Sa huli, napabuntong hininga si Efrenio. "May reading nga kanina sa fuel sensor relay, sir. Hindi pa namin tiyak kung false alarm o wiring feedback." Nawala ang ngiti sa mukha ni Leovald. Si Inigo ay hindi pa rin natitingdag. "Kung mali po, patawad. Pero kung tama po, mas delikado pong paliparin yan nang hindi malinaw ang pinanggagalingan ng alert." Sa unang pagkakataon, hindi natawa ang narinig sa hangar, kundi tahimik na pagkabigla. Ang dapat sana'y eksenang panghihiya ay biglang naging isang sandali ng hindi maikakailang pagkamangha. At sa gitna ng lahat, si Simeona ay napapahawak sa dibdib habang pinipigilan ng pag-agos ng luha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa unang pagkakataon, ang anak niyang laging minamaliit ay nagsalita sa harap ng mga mayayaman nang hindi yumuyuko. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang araw, sapagkat sa mga matang ngayoy nakatitig kay Inigo, may ilan ng unang beses na hindi na siya nakikita bilang anak lamang ng katulong, at yon ang simulay ng mas malaking pagbabagong hindi na mapipigilan pa. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
Habang lalo pang umiinit ang mga pangyayari sa buhay ni Inigo, mas lalo rin nating makikita kung paano nababago ng talino, tiyaga at dangal ng mga taong minsang nanghamak sa kanya. Hindi agad nakahinga ng maayos si Simeona matapos ang nakakagulat na nangyari sa loob ng hangar. Kanina lamang ay halos mapahiya ang anak niya sa harap ng mga bisita, ngunit sa isang iglap ay nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong handang tumawa ay biglang natahimik. Ang mga matang puno ng pangkukutsya ay napalitan ng pagtataka at ang ilang dating walang pakialam ay napilitang makinig sa isang batang anak lamang ng katulong. Sa gitna ng katahimikan, unang nagsalita si Captain Renzal. Lumapit siya sa jet at sumenyas kay Efrenio Malcor, ang mekanikong noon pa man ay pabalik-balik nga sa bukas na panel. Buksan ninyo ulit ang diagnostics, tingnan natin kung ano talagang rinireport ng system. Agad sumunod si Efrenio. Ang ilan sa mga bisita ay naglapitan, binagmang may distansya pa ring tila ayaw madumisan ng kanilang mamahaling sapatos sa sahig ng hangar. Si Isela Monteville naman ay tahimik lamang nakamasdan, habang si Maverick Sorella naman ay nakatayo lamang sa likod ni Leomald, waring pinoproses ang lahat ng nangyayari. Si Leomald ay hindi agad nagsalita. Nakatitig lamang siya kay Inigo na parabang sinusukat kung ang batang nasa harap niya ay tsamba lamang o tunay na may alam. Si Calixte naman ay halatang naiirita. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng biro para sa anak ng maid ay mauuwi sa sitwasyong siya pala ang tila napahiya sa harap ng mga kaibigan at business contacts ng kanyang ama. Ilang minuto ang lumipas. Tanging tunog ng machine check at mahihinang bulong-bulong ang naririnig sa paligid. Nang lumabas ang panibagong reading sa monitor, napatingin si Efrenio kay Captain Renzal, saka dahan-dahang tumingin kay Leovald. Sir, seryoso niyang sabi. May irregular nga sa fuel sensor relay at may feedback issue sa auxiliary start line. Hindi pa naman catastrophic pero hindi ito dapat binabaliwala. Parang may biglang bumagsak na mabigat sa gitna ng hangar. Ang mga taong nakarinig sa sinabi ni Efrenio ay napatingin muli kay Inigo. May ilang nagbulungan, may ilang tila hindi makapaniwala, at may ilang namang sa kauna-unahang pagkakataon nakakita sa bata bilang isang taong may kakaibang kakayahan. Imposible, bulong ni Braston, halos hindi marinig. Ngunit sapat iyon upang marinig ni Calixte na mas lalong nainis. Huwag kang magpahalata, marahan itong sabi kay Braston. Isang beses lang yan. Samantala, si Simeona ay hindi malaman kung iluluha ba ang kaba o ang ginhawa. Nakatayo siya sa may gilid, nanginginig pa rin ng mga kamay. Lumapit sa kanya si Aling Tasing na noon ay ipinadala sa hangar dala ang ilang inumin para sa mga bisita. Nako, Simeona, mahina nitong sabi. Ibang klase talaga ang anak mo. Napayuko si Simeona at napasinghap. Ayokong lumaki ang ulo niya, Aling Tasing. Hindi yabang ang mayroon sa batang iyon, sagot ng kusinera. Talino at higit sa lahat, asal. Sa kabila ng hindi maikakailang pagkamangha ng mga naroroon, hindi pa rin handang magpakumbaba si Leovald. Ang isang tulad niya ay hindi basta-basta tumatanggap na napahiya siya sa harap ng mga bisita dahil sa isang batang matagal niyang hindi man lang pinagpapansin. Ngunit bilang negosyante, marunong siyang kumilatis kung kailan kailangang itago ang emosyon. Anong pangalan mo ulit? Tanong niya kay Inigo, bagamat halatang alam na niya. Inigo Salcedran Lantaka po, sir. Tuwid na sagot ng bata. Anak ka ni Simeona? Opo. Muling napatingin si Leovald sa jet, saka kay Captain Renzal at Efrenio. Gaano kalalim ang alam niya sa ganitong sistema? Hindi agad nakasagot ang dalawa. Sa halip, si Mavericks ang mahina ngunit malinaw na nagsalita. Sir, matagal ko na pong nakikitang nagbabasa ng lumang aviation manuals ang bata. At may mga ginawa na rin po siyang maliliit na model aircraft mula sa tirang piyesa sa bodega. Nawalaki ang mga mata ni Doracel sa gulat. Hindi niya inaasahang magsasalita si Mavericks ng ganoon. Ngulit higit na nagdilim ang mukha ni Calixte na pakiramdam ay unti-unting lumilipat ang atensyon ng mga tao sa batang dapat sana'y pinagtatawanan lamang. Dahil naroon ang mga investor at may bahid na ng kahihiyan ng nangyari, pinili ni Leovald na gawing parang entertainment with dignity ang sitwasyon upang mailigtas ang kanyang imahe. So, malamig niyang sabi, kung hindi mo kayang paliparin ang jet na ito, gaya ng sarili mong sinabi, paano mo mapapatunayang na hindi lang tsamba ang nalaman mo? Nagkaroon ng panibagong katahimikan. Ramdam ni Similona ang paninigas ng katawan ng anak.
Akala niya ay dito na muling ibabagsak ng amo ang dignidad ni Inigo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si Isela Monteville ang unang nagbigay ng mukha. Leovald, sabi niya habang bahagyang tumatawa ngunit may talas ang tingin. Kung gusto mong subukan ng batang hindi nilalagay sa peligro ang eroplano at reputasyon mo, bakit hindi niyo ipagamit ang simulator module sa testing bay? Di ba't yan naman ang gamit niyo para sa demonstration? Napatingin si Leovald kay Isela. Hindi siya sumagot agad. Tama si Ma'am Isela, dagdag ni Captain Renzal. May cockpit simulator system na nakalink sa diagnostic display. Doon pwedeng makita kung naiintindihan niya ang flow ng startup at reading interpretation. Napansin ni Inigo ang pag-aalinlangan sa mukha ni Simeona, kaya mahina siyang lumingon sa kanyang ina. Nay, anak, nanginginig na bulong ni Simeona. Hindi ko sigurado. Hindi agad sumagot si Inigo. Tumingin muna siya sa paligid, sa mga taong naghihintay, sa mga matang may halong pagdududa, sa mga bibig na handa pa ring tumawa kapag siya ay nagkamali. Pagkatapos ay tumingin siya sa kamay ng kanyang ina, magaspang sa kakalaba at kakahuhugas ng pinggan. Doon siya kumuha ng lakas. Hindi ko po hahayaan ng pagtawanan ka ulit, Nay. Bulong niya. At sa simpleng linyang yun, parang biglang nag-init ang mga mata ni Simeona. Tumango siya, kahit may takot pa rin sa dibdib. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na si Inigo ng simulator bay, isang hiwalay na bahagi ng hangar kung saan may training module na kahawig ng cockpit. Hindi ito totoong paglipad, ngunit sapat para makita kung marunong siyang umintindi ng sistema. Ang mga bisita ay pumuwesto sa likod ng glass partition. Naroon sina Leovald, Calixte, Isela, Mavericks, Captain Renzal, Efrenio, Doracel, Braston at maging ilang media personnel nang mayon ay mas lalong naging interesado sa nangyayari. Hindi ito laro, sabi ni Captain Renzal habang ipinapaliwanag ang setup kay Inigo. Ipapakita lamang ng system kung paano ka magre-respond sa startup sequence at diagnostic warnings. Huwag kang magmadali, tumanggo si Inigo. Opo, Captain. Sa labas, si Braston ay hindi mapakali. Baka naman tinuturuan lang siya, pabulong nitong sabi kay Doracel. Tumahimik ka, iritadong tugon ni Doracel. Mas lalo ka lang nagmumukang talunan. Nagsimula ang simulation. Lumabas sa monitor ang basic startup sequence pagkatapos ay ilang warning prompts. Habang nakamasid ang lahat, dahan-dahang gumalaw si Inigo. Hindi siya nagmadali, ngunit hindi rin halatang nangangapa. Binasa niya ang bawat indicator, ipinaliwanag ang ilang mahalagang bahagi sa simpleng paraan at itinuro pa kung alin sa mga alert ang pwedeng epekto lamang ng mas naunong problema sa sensor feedback. Teka, bulong ni Efrenio habang nakatitig sa monitor. Tama ang order na ginawa niya. Si Captain Renzal ay napapikit sandali saka napangiti ng bahagya. Hindi lang siya nanghuhula. Maya-maya, lumabas sa test screen ang isang senaryo kung saan kailangang tukuyin kung alin si readings ang mas dapat unahin bago payagan ng susunod na stage ng power-up. Hindi nagdalawang isip si Inigo. Hindi po ito dapat tuloy-tuloy, sabi niya habang nakatingin sa display. Kapag binaliwala ito, pwedeng lumala ang false confidence ng system. Mas ligtas pong i-isolate muna ang source bago ituloy. Sa labas ng salamin, walang nagsalita. Maging ang ilang bisitang walang alam sa aviation ay alam na may kakaiba sa batang ito. Hindi ito simpleng nagpapanggap lang na matalino. Naiintindihan niya ang sinasabi niya. Nang natapos ang test, si Captain Renzal mismo ang unang lumapit sa kanya. Saan mo natutunan ang mga iyan? Sa pagbabasa po, tsaka po sa pakikinig sa mga usapan ng mga mekaniko kapag may pagkakataon. May nagturo ba sa iyo ng direkta? Wala po. Napailing si Captain Renzal at napangiti parang isang taong hindi pa rin lubos makapaniwala. Sayang ang batang ito kung hindi mapag-aaralan. Ang linyang iyon ang tumimo sa ilang naroroon, lalo na kay Gisela. Tumalikod ito at tumingin kay Leovald. Narinig mo yun? Hindi agad sumagot si Leovald, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na basta mabubura ang nangyari. Sa harap ng mga investor at mga taong sanay sa galing ng mayayaman, ang batang minsan niyang ginawang katatawanan ay napatunayang may tunay na laman ng isip.
Sa kabilang banda, tila nasusunog sa hiya si Calixte. Hindi niya natanggap na ang esenang dapat para sa social prestige ng pamilya nila ay nauwi sa pag-usbong ng pangalan ng anak ng maid. Lumapit siya kay Braston pagkaraang humupa ang kumpulan. "Ang sabi mo, mapapahiya lang siya," madiin niyang sabi kay Calixte. Akala ko..." "Hindi ako interesado sa akala mo," putol ni Calixte. "Kapag lalo pang sumikat ang batang iyan, magiging katatawanan tayo." Narinig iyon ni Mavericks mula sa di kalayuan. Hindi siya nagsalita, ngunit may kung anong babala ang pumasok sa isip niya. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa mga bahay ng mayayaman, ang paghanga ay madalas may kasunod na inggit. At ang inggit, kapag pinagsama ang kapangyarihan at kahihiyan, ay kayang manganak lang mas mabibigat na problema. Bandang gabi, matapos ang event at unti-unting umalis sa mga bisita, ipinatawag ni Leovald sina Simeona at Inigo sa maliit na receiving room malapit sa libreriya. Nanginginig si Simeona habang nakatayo sa tabi ng anak. Hindi niya alam kung pagagalitan ba sila, palalayasin o kung anuman pa. Matagal silang hindi kinausap ni Leovald. Nakaupo lamang ito habang may hawak na baso ng tubig nakatitig sa kung saan. Sa huli ay nagsalita rin siya. "Hindi ko gusto ang esenang nangyari kanina," malamig niyang sabi. Napayuko si Simeona. "Patawad po, sir." Pero, putol niya, "Hindi ko rin maikakaila na may alam ang anak mo." Nang angat ng tingin si Inigo, ngunit hindi nagsalita. "Mula ngayon, hindi mo na siya gagalaw-galaw sa bodega nang walang paalam. Maliwalag?" "Opo, sir." Sabay na sagot ni na Simeona at Inigo, parehong hindi pa rin tiyak mong iyon ba'y pagbabawal o simula ng pagbabago. Ngunit bago sila tuluyang paalisin, may sinabi si Leovald na lalong nagpagulo sa damdamin ng mag-ina. May ilang investor na natuwa sa nakita nila, lalo na si Yesela. May mungkahi siya tungkol sa pag-aaral ng anak mo. "Wala pa akong desisyon, pero tandaan ninyo, ang isang pagkakataon ay pwedeng maging daan sa pag-angat o sa mas malaking pagbagsak." Paglabas nila sa receiving room, hindi agad nakapagsalita si Simeona hanggang sa nasa likod na sila ng mansion at tanaw na ang lumang service quarters. "Anak," mahina niyang sabi. "Opo, Nay." "Ano sa tingin mo ang ibig sabihin noon?" Himinga ng malalim si Inigo. "Hindi ko po alam. Pero pakiramdam ko, hindi na po babalik ang lahat sa dati." At tama siya. Dahil pagsapit ng mga sumunod na araw, kumalat ang balita sa loob ng kumpanya, sa bayan, at maging sa ilang paaralan na may batang anak ng katulong sa mansyon ng mga Vergara na nakatuklas ng problema sa private jet at nagpamalas ng pambihirang talino sa cockpit simulator. May mga taong humanga, may mga taong natuwa, ngunit may mga taong lalong nangingit-ngit, lalo na ang mga dating sanay na sila lamang ang nasa itaas. At sa pagpasok ng bagong yugto ng buhay ni Inigo, nagsisimula pa lamang sumikip ang daan na tataakin niya dahil habang maiilang pinto ng bahagyang bumubukas para sa kanya, may mga taong lihim ding naghahanda upang muli siyang ibagsak bago pa siya tuluyang makalipad. Bago tayo magpatuloy sa mas masakit ngunit mas makabuluhang bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang lumalalim ang laban ni Inigo, mas lalo nating makikita na hindi sapat ang talino para makaahon. Kailangan din ng tibay ng loob, mga taong maninindigan sa katotohanan, at pusong larunong bumangon kahit pa ulit-ulit na sinusubukang yurakan. Hindi naging payapa ang mga sumunod na buwan matapos kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa hangar at sa simulator bay. Sa unang tingin, parang gumaan ang mundo ni Inigo at ng kanyang inang si Simeona. Mas maayos na ang pagtutrato ng ilang tao sa mansyon. Hindi na siya basta-basta nauutusan ng may pangmamaliit. Kapag dumaraan siya sa service hallway, may mga empleyadong dating tahimik lamang, ngunit ngayoy marunong nang bumati sa kanya ng may paggalang. Maging si Aling Tasing ay madalas ng biro. "Ayan na, baka balang araw hindi na kita maaabutan dito dahil sa airplane ka na."
Ngunit alam ni Inigo na ang pagbabago ng tingin ng ilang tao ay hindi nangangahulugang naging mabuti na ang lahat. Sa mansyon ng mga Vergara, ang bawat pag-angat ng isang maliit na tao ay parang paalala sa mga mapagmataas na pwede silang mapantayan. At para sa mga tulad ni Calixte, Doracel at Branston, iyon ang pinakamasakit tanggapin. Isang linggo matapos ang event, ipinatawag muli ni Leovald sina Simeona at Inigo sa kanyang opisina sa gilid ng mansyon. Hindi na kasing lamig ng unang pag-uusap ang pakiramdam ng silid, ngunit mabigat pa rin ang hangin. Nasa loob na rin sina Mavericks at investor Gisela Monteville na tila may gustong ihain na mahalagang mungkahi. Tahimik na nagsalita si Leovad habang nakaupo sa likod ng malaking mesa. May nakarating sa akin na alok mula sa Science Academy sa Maynila, sabi niya. Hindi pa iyon formal pero handa silang i-assess ang anak mo para sa isang scholarship recommendation kung mapapatunayan ang kakayahan niya. Napatitig si Simeona sa amo, tila hindi agad na unawaan ang narinig. Sir, totoo po ba iyon? Si Gisela ang sumagot. Oo, Simeona, may mga taong naroon sa event na may koneksyon sa akademya. Nabalitaan nila ang ipinakita ni Inigo. Hindi iyon pangkaraniwang talento para sa batang tulad ng edad niya. Batang tulad ko po? Tanong ni Inigo, hindi sa pabalang na paraan, kundi sa tapat na pag-uusira. Bahagyang napangiti si Gisela. Batang hindi basta natuto sa mamahaling tutor o sa pribadong laboratorio. Ibig sabihin, may natural kang husay at disiplina. Ngunit hindi agad natuwa si Leovald, marahil dahil bawat salitang papuri para kay Inigo ay wari rin paalala ng sariling kahinaan niya. Huwag muna kayong lumipad ng tuwa, malamig niyang sinabi. Isang assessment pa lang ito, at kung sakali mang makapasok ka, hindi ibig sabihin nun ay hawak mo na ang mundo. Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Inigo. Hindi ko po gustong hawakan ng mundo, sir. Gusto ko lang pong magkaroon ng lugar dito. Ang simpleng sagot na iyon ay nagdulot ng kakaibang katahimikan sa opisina. Maging si Mavericks ay bahagyang napabaling ng tingin kay Leovald na hindi agad nakasagot. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Inigo. Tinulungan siya ni Gisela at ni Mavericks sa mga dokumentong kailangan para sa scholarship assessment. Si Captain Renzal naman ay minsang nagpahiram ng ilang mas malinaw at mas bagong kopya ng aviation manuals. Si Efrenio Malcor naman, kahit hindi palabate, ay minsang nagsabi habang inaabot ang lumang toolkit sa bata. Hindi ka pwedeng puro basa lang, kailangan marunong ka ring humawak sa totoong pyesa. Tuwing walang klase at tapos na ang gawaing tumulong sa ina, tahimik na pumupunta si Inigo sa isang bahagi ng maintenance area kung saan pinayayagan na siyang manood mula sa tamang distansya. Hindi siya nakikialam ng walang pahintulot. Nagtatanong lamang siya kapag may pagkakataon. At sa bawat daya na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang pangarap. Ngulit sa kabilang dako, mas lalong umitim ang damdamin ni Calixte. Hindi niya matanggap na ang ama niyang matagal nang hindi marunong humanga sa kahit sino ay napipilitang kilalanin ang galing ng isang anak ng maid. Para sa kanya, kahihiyan iyon, hindi lamang bilang anak ng amo, kundi tagapagmana ng pangalang Vergara. Isang gabi, nadatnan ni Mavericks ang Calixte sa minibar ng mansyon kasama si Banston. Halatang may pinag-uusakan ng dalawang paanib, ngunit puno ng galit. Hindi pwedeng tuloy-tuloy ang batang iyon, sabi ni Calixte habang hawak ang baso. Kung makakapasok siya sa academy at lalo pang sasama ang tingin ng mga tao sa amin, para na rin naming inamin na mas may silbi pa siya kaysa sa akin sa negosyo ni Dad. Madali lang naman yan, sagot ni Braston. Konting kalat lang ng chismis o kaya masira ang project niya sa school. Kapag napahiya yan, babalik din siya sa dating puristo niya. Napatigil si Maverick sa labas ng pintuan. Hindi siya nagpakita. Ngunit mula sa gabing iyon, nakutuban niyang delikado na ang direksyon ng inggit ni Calixte at Braston. Samantala, pumasok si Inigo sa Science Academy matapos niyang mapasa ang assessment. Hindi naging madali ang paglipat niya sa Maynila. Ibang mundo ang bumungad sa kanya.
Mas malalaking silid-aralan, mas komplikadong lessons, at mga kaklasing sanay sa magagarang kagamitan at mayamang pamilya. Dito niya nakilala ang ilang taong magpapabago sa takbo ng kanyang kabataan. Ang guro niyang si Prof. Salome Ivrea, isang istriktang ngulit makatarungang babae na agad nakapansin sa kanyang talas. Ang kapwa scholar na si Tadeo Mirzen, anak ng mekaniko mula Bulacan na may likas ding husay sa engineering. At si Lyris Ann Falco, isang tahimik ngulit matapang na dalagitang mahusing sa robotics at hindi natatakot kontrahin ang mga mapangmata sa paaralan. Isang araw sa laboratorio, habang inaayos nila ang maliit na prototype para sa inter-school engineering competition, mayabang na lumapit ang isa sa kaklase nilang galing sa mayamang pamilya. "So, ikaw pala si Inigo," sabi nito. "Ikaw yung batang galing sa viral na kwento sa Batangas? Astig ah, mula Service Quarters to Science Academy." Bago pa makasagot si Inigo, si Lyris na ang sumabat. Mas astig yon kaysa sa mga taong nandito lang dahil sa apelyido ng magulang. Napahiya ang binata at umalis. Napatingin si Inigo kay Lyris. "Hindi mo naman kailangan sagutin." "Alam ko," maikli nitong sagot habang inaayos ang wires. "Pero minsan, ang katahimikan mo ang nagiging dahilan kung bakit sila tumitindi." Sa paglipas ng mga buwan, natutuhan ni Inigo na hindi sapat ang sipag lamang. Kailangan din niyang matutong manindigan para sa sarili. Sa tulong ni na Prof. Salome, Tadeo at Lyris, unti-unti siyang naging mas matatag. Gayunpaman, kasabay ng pagbuti ng takbo ng kanyang buhay, ay ang dahan-dahang pagkilos ng mga taong gustong ibagsak siya. Hindi niya alam na kahit nasa Maynila na siya, nakasunod pa rin sa kanya ang galit ni Braston. Dahil sa koneksyon ng ama nito sa ilang supplier at lumang kakilala ng mga Vergara, nakapasok din ito sa isang technical school malapit sa area ng competition. At sa likod ng lahat, si Calixte ang lihim na nagpapagalaw sa kanya. Dumating ang araw ng pambansang engineering competition. Ang proyekto ni na Inigo, Tadeo at Lyris ay isang flight safety device na kayang magbigay ng mas mabilis at mas malinaw na warning detection sa maliliit na aircraft systems. Isang bagay na inspirasyon mismo ng nangyari sa jet ni Leovald noon. Buo ang loob nila. Maayos ang test run noong nakaraang araw. Nagpapakita ng magagandang resulta ang prototype. Ngunit, ilang minuto bago ang demo proper, biglang nagloko ang system. "Hindi pwede," bulaslas ni Tadeo habang sunod-sunod ang pag-check sa connections. "Ayos ito kagabi." Napakunot ang noo ni Lyris. "May napalitan sa wiring." Lumapit si Inigo at sinuri ang loob ng casing. Tumigil ang hininga niya. Hindi iyon simpleng aksidente. May ilang piraso ng wiring na halatang ginalaw at pinalitan ng hindi tugmang setup. "May nangyalam dito," mairim niyang sabi. Dahil sa aberyang iyon, pumalya ang demo. Hindi sila tuluyang nadiskwalipika, ngulit malaki ang naging tama sa reputasyon ng team. May ilang hurado na nadismaya. May ilang estudyanteng nagbulungan. At gaya ng dati, may mga taong mabilis manghusga. "Siguro overrated lang talaga siya," wika ng isang estudyante sa likod. "Akala ko ba, henyo?" Naramdaman ni Inigo ang pamilyar na bigat ng kahihiyan. Parang bumalik ang lahat. Ang tawanan sa kantin, ang tingin ng mga bisita sa hangar, ang takot na baka isang pagkakamali lang ang kailangan para muling maliitin siya ng mundo. Pagkatapos ng palpak na demo, hindi na agad nagsalita si Inigo. Mag-isa siyang naupo sa gilid ng corridor habang hawak ang prototype nila. Lumapit si Tadeo, halatang galit. "Sinira tayo." "Oo," mahinang sagot ni Inigo. "Lalaban tayo." Nailing si Inigo. "Pagod na akong laging kailangan patunayan ang sarili ko." Maya-maya ay dumating naman si Lyris, may hawak na maliit na flash drive at matalim ang tingin. "Hindi ka pa pwedeng sumuko," tiningala si Inigo. "Ano yan?" "CCTV copy mula sa utility corridor," sabi ni Lyris. "Tinulungan ako ng utility staff na si Neryl Casto. Nakita niyang may pumasok sa prep room ninyo kagabi kahit wala namang dapat pumasok. At guess what? Kilala niya." "Sinong pumasok?" agad na tanong ni Tadeo.
Matigas ang panga ni Lyris nang sagutin niya iyon. Si Braston. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Inigo. Hindi niya akalaing aabot hanggang doon ang inggit ng binata. Ngunit higit sa gulat ay ang mas mabigat na tanong. Bakit parang ang laki ng loob ni Braston? Bakit parang sigurado itong hindi siya mapaparusahan? Makalipas ang ilang oras, pinanood nila ang CCTV kasama si Prof. Salome. Kitang-kita roon si Braston na pumasok sa prep room at may kinutkot sa device casing. Ngunit mas nakakagulat ang sumunod. Sa isa pang angle, may kausap si Braston sa labas bago iyon mangyari. Hindi malinaw ang audio, pero sapat ang video upang makilala ang taong nagbibigay ng hudyat. Si Calixte Vergara. Napatayo si Inigo. Hindi maaari. Tahimik na napapikit si Prof. Salome. Kung totoo ito, hindi simpleng school sabotage ang kaso. May taong gustong durugin ka bago ka pa makabangon ng buo. Doon tuluyang gumuho sa isip ni Inigo ang ilusyon na baka kaya pang maging tahimik at simpleng masipag lamang sa mundong ito. Hindi pala sapat iyon, dahil habang umaakyat siya ng marangal, may mga taong handang gumamit ng maruming paraan para lamang matiyak na mananatili siyang mababa. Nang gabing iyon, bumalik siya sa maliit na dorm room ng mga scholars nang mabigat ang dibdib. Tinawagan niya ang ina. Pagkarinig pa lamang ng boses ni Simeona ay halos mabasag ang pinipigilan niyang lakas. "Nay, anak, bakit? May nangyari ba?" Saglit siyang natahimik bago sumagot. "May mga taong ayaw po talaga akong hayaang umangat." Sa kabilang linya, tahimik din si Simeona. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita, gaya ng matagal na niyang ginagawa mula pagkabata ni Inigo. "Anak, tandaan mo ito. Ang taong walang laman ng pagkatao, sisirain ka para lang maramdaman niyang mataas siya. Pero ang taong may tunay na halaga, kahit ibagsak ng paulit-ulit, marunong bumangon." Napapikit si Inigo habang hawak ang telepono. Ramdam niya ang bigat ng luha sa mata. Ngunit kasabay nito ay ang dahan-dahang pagbalik ng lakas sa dibdib niya. At sa unang pagkakataon matapos ang sabotahe, muli siyang huminga ng malalim. Dahil alam niyang ang susunod na laban ay hindi na lamang para sa pangarap niya, kundi para sa katotohanan na matagal nang tinatapak-tapakan ng mga taong takot mawalan ng kapangyarihan. Bago natin tunghayan ang huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mula sa unang araw na minamaliit si Inigo hanggang sa pagharap niya sa mga taong gustong sumira sa kanyang pangalan, sabay-sabay nating nasaksihan ang kanyang pagbangon. At ngayon, narito na tayo sa pinakahuling bahagi, ang bahaging magpapakita kung hanggang saan kayang dalhin ng talino, kabutihan at tibay ng loob ang isang batang minsang itinuring lang na anak ng katulong. Magdamag halos na hindi nakatulog si Inigo matapos nilang makita ni na Lyris, Tadeo at Prof. Salome ang CCTV na malinaw na nag-uugnay kay Braston sa sabotahe at kay Calixte sa likod ng lahat ng iyon. Sa loob ng maliit na dorm room ng mga scholars, nakaupo lamang siya sa gilid ng kama habang nakatitig sa prototype nilang halos winasak ng inggit at kapalaulan ng iba. Tahimik na pumasok si Tadeo sa silid kinabukasang umaga, may dalang-dalawang paper cup na kape. Inabot niya ang isa kay Inigo at saka umupo sa tapat nito. "Hindi pwedeng hanggang ganito lang tayo. Kapag tumahimik ka, para mo na ring hinayaang maging totoo ang paninihan nila." Napabuntong hininga si Inigo. "Hindi ako natatakot lumaban, pero napapagod na ako, Tadeo. Pakiramdam ko, sa bawat hakbang ko paakyat, may dalawang taong hihila pababa sa akin." Natural lang mapagod, pero hindi ibig sabihin nun titigil ka na. Makalibas ang ilang minuto, dumating din si Lyris. Seryoso ang mukha, ngulit may matatag na titig. Tinawagan ako ni Prof. Salome. Hindi niya hahayaang ibaon lang ang ebidensya. Ipapaabot niya ito sa Academy Board, pero may isang mas malaki ang dapat makaalam. "Si Leovald," agad nasabi ni Inigo. Tumanggo si Lyris. "Oo, dahil hindi lang pangalan mo ang apektado rito, pati apelyido nilang Vergara."
Hindi maging madali para kay Inigo na bumalik sa Batangas, dala ang mabigat na katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik bilang batang takot mapahiya sa mansyon. Bumalik siya bilang isang binatang may ebidensya, dignidad at mga taong handang tumayo sa tabi niya. Kasama niya sina Prof. Salome, Tadeo at Lyris. Nasa hiwalay namang sasakyan sina Mavericks na naabisuhan na sa nangyari at si Gisela Monteville na noon pa man ay may kutob ng hindi titigil si Calixte hanggat hindi na ibabagsak si Inigo. Pagdating nila sa mansyon ng mga Vergara, dama agad ang bigat ng araw. Wala ang dating aliwalas ng malawak na hardin. Ang bawat halaman, bawat pader at bawat bintana ay tila may kinikimkim na lihim. Nasa receiving hall na noon si Leovald kasama ng ilang miyembro ng board ng kanyang kumpanya. Ipinatawag din ni Maverick sina Captain Renzel Cortez at Efrenio Malcor dahil alam niyang maaring humantong sa mas malawak na usapin. Pagpasok pa lamang ni Inigo, napatingin agad si Leovald. Hindi na ito ang batang nakita niyang nakatayo sa hangar noon. Mas matangkad na si Inigo, mas buo ang tindig at higit sa lahat, may kakaibang kapanatagan sa mukha. Ang anyo ng taong maraming sinubok, ngulit hindi natiklop. Ano itong mahalagang hindi pwedeng ipagpalimbal? Nagtatinginan ng mga nasa silid. Maya-maya'y ipinalabas sa malaking screen ang CCTV footage. Una, malinaw na pumasok si Braston sa prep room ng competition. Sumunod ang ikalawang anggulo. Si Calixte, kausap si Braston sa labas bago ito tuluyang pumasok upang galawin ang prototype. Habang tumatakbo ang video, unti-unting namutla ang mukha ni Leovald. Hindi siya agad nagsalita. Kahit si Captain Renzel ay napailing, samantalang si Gisela ay napapikit na para bang hindi na siya nagulat. Ngunit nalungkot pa rin sa lalim ng pagkainggit ng anak ng kaibigan niya. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Calixte, halatang hindi pa alam ang buong nangyayari. "Dad, may emergency call from..." Natigilan siya nang makita ang screen. Nanigas ang mga daliri niya. Sa loob ng iilang segundo, nabasa sa mukha niya ang lahat. Gulat, kaba, at galit. "Anong ibig sabihin nito?" Mariing tanong ni Leovald. "Dad, hindi iyan buong kwento," mabilis na sagot ni Calixte. "Pwedeng edited iyan, pwedeng setup lang. May kasamang timestamp verification at authenticated transfer mula sa Academy Security," putol ni Prof. Salome. "At handa ring tumistigo ang utility staff na si Neryl Casto." Ilang sandali ring walong imik si Leovald. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Ipatawag si Braston." Hindi nagtagal ay dumating si Braston kasama ang ama nitong dating katiwala. Ngunit pagpasok pa lamang at makita ang nasa screen, agad nang nawala ang tapang ng binata. Hindi na ito makatingin ng diretsyo. "Sabihin mo ang totoo," utos ni Leovald. "Sir, ako po ang pumasok sa prep room," pautal na sabi ni Braston. "Pero si Sir Calixte po ang nagsabi na takutin lang si Inigo. Hindi ko po akalain lalala." "Sinasabi mong ako ang may kasalanan?" Pasijaw na singhal ni Calixte. "Hindi po ako gagalaw kung hindi ninyo ako inutusan," balik ni Braston, halos manginig na. Doon tuluyang sumabog ang tensyon sa silid. Nagtataasan ng boses ang dalawa. Napapikit si Simeona na noon ay tahimik na nakatayo lamang sa likod, habang si Mavericks namay agad nag-utos sa guard na palabasin si Braston matapos makuha ang formal na pahayag nito. Ngunit, ang pinakamatinding eksena ay nang humarap si Leovald sa sariling anak. "Lahat ng mayroon ka, ibinigay ko. Pangalan, edukasyon, seguridad at pwesto sa kumpanya. Pero bakit kailangan mong sirain ang batang wala namang ginagawa sa'yo, kundi patunayan na may halaga rin ang isang tulad niya?" Nanginginig ang panga ni Calixte. "Dahil simula nang mapansin siya ng lahat, parang bigla akong naging wala. Hindi mo ba nakikita iyon? Isang anak ng maid ang pinapalakpakan ng mga investors mo, habang ako na sarili mong anak ay lagi mong tinitignang nakulang." Hindi nakaimik ang lahat.
Sa unang pagkakataon, hindi lang kasalanan ni Calixte ang lumitaw sa silid, kundi ang matagal ng kabulukan sa loob ng pamilyang Vergara. Ang ama na hindi marunong magmahal ng tama, ang anak na lumaking sagana sa yaman ngunit gutom sa pagkakilala. At sa gitna ng dalawang iyon, ang isang batang mahirap na naging salamin ng lahat ng kulang sa kanila. Tahimik na nagsalita si Inigo. "Hindi ko po hinangad kunin ang pwesto ninyo," napalingon si Calixte. "Gusto ko lang pong patunayan na hindi hadlang ang pagiging mahirap para maging may silbi," dagdag ni Inigo. "Pero sa halip na tanggapin ninyo na may iba ring marunong, pinili ninyong sirain ako." Namumula ang mata ni Calixte, hindi malinaw kung sa galit o kahihiyan. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, si Leovald na ang nagdesisyon. "Mula sa araw na ito," malamig niyang pahayag, "aalisin kita sa lahat ng posisyon mo sa kumpanya. Haharapin mo ang imbestigasyon at ang legal na proseso kasama ang sino mang nakisanggot dito. At kung hindi ka man makulong, hindi ka na muling babalik sa ilalim ng pangalan ko, parang may karapatan ka pa dito." Napaupo si Calixte, tila nawalan ng lakas sa diha. Hindi rin nakaligtas si Doracel. Sa gitna ng imbestigasyon, lumitaw na matagal nitong pinagmamanipula ang mga empleyado at pinapakalat ang mga maling tsismis laban kay Simeona at Inigo. Nang maputunayan yon sa testimonya ng ilang tauhan, kabilang sina Aling Tasing at Goryo, agad itong pinatalsik ni Leovald sa mansyon. Ngunit kahit nagsisimula ng maibigay ang hustisya, hindi pa doon nagtatapos ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang tunay na pagsubok sa larangan ng aviation. Isang pagsubok na hindi na tungkol sa personal na inggit lamang. Sa Clark, sa isang regional testing site ng bagong Flight Safety Integration Project na pinopunduhan ng kumpanya ni Leovald at pinagtutulungan ni Inigo, Tadeo at Lyris, nagkaroon ng seryosong aberya sa communication module ng isang training aircraft system. Kung hindi maaagapan, maaaring malagay sa panganib ang pilot crew sa live systems calibration. Dahil naroon si Inigo bilang lead youth consultant sa proyekto, agad siyang tinawag sa control bay. Kasama niya sina Tadeo, Lyris, Captain Renzal at mga engineer sa ground. "May delay sa signal confirmation," Sigaw ng isang technician. "Tumaas ang error rate sa relay path," dagdag ng isa pa. Sa halip na mataranta, huminga ng malalim si Inigo at tumingin sa screen. Ilang segundo lang niyang pinag-aralan ng flow. "Huwag ninyong piliting i-push ang secondary confirmation," mabilis niyang sabi. "I-isolate ang communication branch sa channel 3. Tadeo, i-check mo ang fallback link. Lyris, iran mo ang manual override validation. Captain, mas ligtas kung i-hold muna ang susunod na sequence hanggang luminaw ang reading." Agad sumunod ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, naagapan ng aberya. Naitama ang mali bago pa lumala, nailigtas ang operasyon. At sa unang pagkakataon, nakita ng buong technical team hindi lamang ang batang marunong magbasa ng system, kundi ang binatang marunong mamuno sa ilalim ng pressure. Pagkatapos ng insidente, lumapit si Captain Renzal kay Inigo at mahigpit siyang tinapik sa balikat. "Kung hindi dahil sa bilis ng isip mo, maaaring iba ang kinahinatnan nito." Maging si Leovald na naroon upang saksihan ng testing ay natigilan. Wala na sa harap niya ang anak ng maid na dati niyang minamaliit. Ang nasa harap niya ay isang lalaking may kakayahang magligtas ng buhay at sistema, hindi dahil sa apelido, kundi dahil sa pinaghirapang talino at karakter. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang desisyon na nagpabago hindi lamang sa buhay ni Inigo, kundi sa buhay ng marami. Sa mungkahi mismo ni Inigo at sa pag-aamin ni Leovald sa sarili niyang pagkukulang, ipinatayo ang Simeona Lantaka Aviation Learning Center sa isang bahagi ng lupain ng kumpanya, isang training at scholarship hub para sa mga kabataang mahihirap ngunit may kakayahan sa engineering, mechanics at aviation safety. Hindi ito ipinangalan kay Leovald, hindi rin kay Inigo, kundi kay Simeona,
Ang inang nagtiis ng pagod, sigaw, pangmamaliit at luha upang manatiling buhay ang pangarap ng kanyang anak. Sa araw ng pagbubukas ng center, hindi na nakasuot ng unipormeng kupa si Simeona. Maayos ang kanyang damit, maaliwalas ang mukha at malinaw sa mata ang luha ng tagumpay. Nasa tabi niya sina Aling Tasing, Goryo, Mavericks, Gisela, Captain Renzal, Efrenio, Professor Salome, Tadeo at Lyris. Ang mga taong naging bahagi ng mahabang paglalakbay ni Inigo ay naroon, hindi bilang mga simpleng saksi, kundi bilang mga haligi ng pagbabagong sabay-sabay nilang pinaghirapan. Lumipas pa ang ilang taon. Sa araw ng graduation ng unang batch ng scholars, punong-puno ang bulwagan ng Learning Center. Naroon ang mga magulang ng mga batang dating walang-wala rin. Naroon ang mga guro, mekaniko at trainees. At sa Entenada, tinawag si Inigo Salcedran Lantaka. Ngayon ay kilala na bilang isa sa mga pinakabatang aviation safety innovators sa bansa. Habang naglalakad siya papunta sa microphone, nakita niya sa unang hanay ang kanyang ina. Nakatuwid ito sa upuan, nakangiti, at ang mga matang minsang namamaga sa puyat at luha ay ngayon ay puno na lamang ng tahimik na saya. Humawak siya sa podium at ilang sandali munang tumingin sa mga nakikinig. Minsan, panimula niya, ginawa akong biro sa harap ng isang private jet. Akala ng marami, hanggang tingin lang ako. Akala nila ang anak ng katulong ay para lang sa gilid ng kwento. Pero ang hindi nila alam, hindi kailangang hawakan mo agad ang manibela ng buhay para masabing may mararating ta. Minsan, sapat nang marunong kang mangarap, matutong maghintay, at huwag hayaang patayin ng pangmamaliit ang apoy sa loob mo. Tahimik ang buong bulwagan. Hindi ako nakarating dito mag-isa. Narito ako dahil may inang hindi sumuko. May mga taong piniling makita ang halaga ko kahit hindi ako mayaman. At may Diyos na hindi natutulog sa mga pusong inaapi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Simeona. "Nay," sabi niya, bahagyang naninginig ang boses. Hindi na tayo nakatira sa likod ng mansyon. Hindi na tayo nabubuhay sa awa ng iba. At lahat ng ito nagsimula dahil hindi ka napagod maniwala sa akin. Tuluyang napaiyak si Simeona habang pumapalakpak ang buong bulwagan. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakatayo si Lyris, nakaniti habang pinagmamasdan si Inigo. Sa mga nagdaang taon, ang pagkakaibigang nagsimula sa laboratorio ay unti-unting naging matibay na pag-iintindihan, respeto at malinis na pagmamahal. Hindi iyon ipinagsigawan sa buong mundo. Hindi minadali, ngunit halata sa paraan ng kanilang tinginan na sa gitna ng lahat ng unos, may pag-ibig ding tumubo ng dahan-dahan at totoo. Nang matapos ang programa, lumabas ang lahat sa malawak na bakuran ng Learning Center. Sa di kalayuan, may isang training aircraft na dahan-dahang gumugulong sa runway para sa demonstration. Tumingala si Inigo sa langit habang umiingay ang makina nito. Dati, tingin lang siya sa mga eroplano mula sa likod ng bakod. Ngayon, hindi lamang siya nakalapit sa mundong iyon. Naging dahilan pa siya para makalapit din dito ang maraming batang tulad niya. At sa ilalim ng malawak na langit na minsang tila napakalayo para sa isang anak ng maid, tuluyan ang nagsara ang yugto ng kahihiyan. Sa halip, nagsimula ang isang mas matibay na pamana. Isang pamana ng dangal, talino, kabutihan, at pag-asang hindi na kailanman magmumula sa pangmamaliit, kundi sa paggalang sa bawat taong may pangarap, gaano man siya kahirap nagsimula.